Unti-unting nabubuo ang tensyon sa paligid ng Iran at tila handa nang sumabog matapos ang ilang linggo ng banta. Naghahanda ang US para sa isang labanan at tila ilang oras na lang ay maaaring sumiklab ang ganap na digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika. Nagpapanik ang malupit na rehimen ng Iran. Handa na ang pinakamalaking deployment ng Amerika sa mga dekada para umatake. Wala nang magagawa si Supreme Leader Ali Khamenei at ang kanyang mga alipores dito. Tinawag ng UK Defense Journal ang kasalukuyang aktibidad militar ng US sa paligid ng Iran bilang pinakamalaking pagtitipon ng Amerika mula Gulf War. Ang senior editor ng outlet na si John ay nagbigay ng detalyadong buod sa kanyang Defense GeekX account. Nakakabaliw talaga ang mga numero. Pebrero 16 inilipat ng US ang 2 dosenang aerial asset mula Royal Air Force Lakenheath papuntang paligid ng Iran para sa posibleng pag-atake. Isang malaking bilang ng F-35 Lightnings ang inilipat, ayon kay John, na binilang na may kabuang 18 na patungong gitnang silangan. Kasama rin ang ilang KC-135T Stratotankers sa mga F-35 na nagsisilbing aerial refueling station para mapanatili sa ere ng mas matagal ang ibang American aerial asset bago mag-refuel. 2 E-3G Sentry airframes ang tumungo sa Iran. Malamang gagamitin para sa pangangalap ng impormasyon at reconnaissance. Ginawa lahat ito sa isang araw. At noong Pebrero 17, may mas marami pang galaw. Ilang dosenang F-16C Fighting Falcons ang inilipat bilang paghahanda sa operasyon sa Iran, kasama ng mas maraming Sentry at Stratotanker na eroplano. Inilipat din ng US ang halos 1 dosenang KC-46A Pegasus airframes nito, na mga tanker na katulad ng Stratotanker, kasama ng mga kalahating dosenang F-22A Raptor. Kapag pinagsama mo ito sa mga airframe na inilagay na ng US malapit sa Iran para sa 2 aircraft carrier nito, strike groups na tatalakayin natin maya-maya ay isa sa pinakakahanga-hangang halimbawa ng lakas ng himpapawid na nakatutok sa Iran sa loob ng ilang araw. Nagbigay pa ng dagdag na detalye ang CNN na binanggit na ang mabilis na paglipat ng mga aerial asset ng US ay dagdag pa sa mga ginagawa na ng US nitong mga nakaraang linggo. Simula noong Enero 22 ayon sa ulat, inilipat ng US ang RC-135V reconnaissance aircraft sa base nito sa Crete. Ngunit kailangang dumaan ito sa Mediterranean Sea, Syria at Iraq bago makarating sa Iran. Isang F-15 Eagle, isang A-10 Warthog attack aircraft, isang F-35 at isang EA-18G Growler electronic warfare airframe ang lahat ay inilipat sa Ace Rock Base sa Jordan. Isang P-8A Poseidon reconnaissance aircraft ang nakaposisyon na ngayon sa Bahrain. Gayon din ang isang MQ-4C Triton unmanned aircraft sa United Arab Emirates at sa Saudi Arabia. May isa pang Poseidon ang US, isang F-16 Sentry at isang E-11A back-end battlefield communications aircraft na handa na. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng puwersang militar ng US sa gitnang silangan sa mga dekada, mas malaki pa kaysa sa mga operasyon laban sa Venezuela o sa Midnight Hammer sa Iran. Ayon kay military expert Preston Stewart, sa pagsusuri niya sa sitwasyon malapit sa Iran, posibleng may paparating pa. Hindi pa tumitigil ang pagtitipon ng puwersa doon. Tuloy-tuloy pa rin ito at wala akong maalalang katulad nito o kahit anong malapit dito mula noong unang bahagi ng 2000s, noong inilunsad ng US ang kanilang digmaan kontra terorismo kasama ang tulong ng mga kaalyado nila sa NATO. Matapos ang pag-atake noong Setyembre 11, 2001 sa World Trade Center. May kulang na ngayon sa malaking deployment na ito. Ngunit bago iyon, hindi pa natin natalakay ang papel ng hukbong dagat sa US. Hindi lang nagpadala ng eroplano sa paligid ng Iran ang US. Nagtayo rin sila ng naval blockade sa Golpo ng Persia. Dahil dito, kaya nitong maglunsad ng mas malakas na puwersang panghimpapawid laban sa rehimen ng Iran. Ayon sa BBC noong Pebrero 16, kumpirmadong naglalayag ang USS Abraham Lincoln, isang aircraft carrier ng US, malapit sa Iran, kasama ang carrier strike group nito. Kasama sa grupo ang 3 destroyer. At ang carrier ay tahanan ng 70 eroplano, kabilang ang mas maraming F-35 fighter jets. Kasama rin ang USS Gerald R. Ford. Ayon sa France 24 na noon Pebrero 11 ay nasa Atlantic Ocean
mula Caribbean patungong Gitnang Silangan. May isa pang carrier strike group na darating malapit sa Iran sa ilang araw, kasama ang maraming eroplano mula sa carrier. Nagbigay pa ng detalye ang CNN tungkol sa mga naval assets ng US sa paligid ng Iran at kanilang lokasyon. Ang USS Abraham Lincoln ay nasa hilagang Arabian Sea, kasama ang 4 na destroyer. Hindi 3, gaya ng sinasabi ng BBC. Ang FA-18E Super Hornets, F-35C Lightning II, EA-18G Growlers at E-2 Hawkeyes ay nasa carrier na iyon, kasama ng mga MH-60 at MH-60R Seahawk Navy helicopters. Sa Red Sea naman, ang USS Delbert D. Black, na isa pang destroyer, ay nagmamanman. May 2 littoral combat ships sa Persian Gulf at nagpadala ang US ng 2 destroyer at 1 combat ship sa Strait of Hormuz. Tungkol naman sa USS Gerald R. Ford, nagdadala ito ng 3 pang destroyer sa rehiyon. Kasama ang fleet nito ng FA-18E Super Hornets, E-2 Hawkeyes, EA-18G Growlers, at ang C-2A Greyhound na kargamentong eroplano. Tulad ng USS Abraham Lincoln, may mga Seahawk Navy helicopter din ang USS Gerald R. Ford para sa Iran. Hi! Kaya nang sinabi nating malaking military buildup ito, parang kulang pa nga ang tawag. Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas ng US at administrasyon ni Trump. Makikita natin dito ang bansang naghahanda sa seryosong labanan. Manatili hanggang dulo ng video para malaman ang posibleng kahulugan ng labanan na iyon para sa US, ayon kay Stewart. Na binigyang din ang kulang sa malaking deployment. Sa paghahambing sa digmaan kontra terorismo, sinabi niya na isang mahalagang bahagi ang kulang kung ihahambing mula ngayon hanggang 2003. Ang aktwal na mga sundalo sa lupa. Malayo ang bilang ng US Military Marines o sundalo sa lupa na lalahok sa anumang panlupang pagsalakay sa Iran. Tama si Stewart, at ang kawalan ng tropang US malapit sa Iran ay dapat ikagulat kahit nagbabanta ito laban dito. Laging nag-iingat ang US na magpadala ng anumang uri ng puwersang panlupa sa isang digmaan laban sa Iran. Noong tag-init ng 2025 nang inilunsad ng US ang Operation Midnight Hammer laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran, sinabi ni Pangalawang Pangulo J.D. Vance na ang layunin ng Amerika ay labanan ang programang nuklear ng Iran, hindi ang mismong bansa. Dagdag pa niya, wala namang interes ang US na magpadala ng mga sundalo sa lupa sa Iran. Dahil dito, ginamit na lang nila ang Operation Midnight Hammer upang ihanda ang daan para sa mga darating na usapang nuklear. Nagsimula na ang mga usapan at naapektuhan nito ang pagdagdag ng puwersang militar ng US. Bago natin talakayin ang mga usapang iyon, inulit ni US kalihim ng Estado Mike Pompeo noong 2025 ang pahayag ni Vance sa isang rally ng libu-libong Iranian na nagpapakita ng suporta sa pagpabagsak sa rehimen ni Khamenei. Malinaw ring sinabi ni Pompeo na hindi magpapadala ng pera o sundalo ang US sa Iran. Ayon kay Pompeo, ang pagbabago sa Iran ay hindi nangangailangan ng pagpapadala ng mga sundalo ng Estados Unidos. Malinaw ang mensahe, walang sundalo. Hindi pa tiyak kung magbabago ito, pero siguradong malulubog ang US sa matagalang digmaan sa Iran kung di gumana ang unang plano ng Amerika na durugin ang rehimen ng Iran sa aerial blitz. Naghihintay lang ang Iran sa susunod na hakbang ng US at naghahanda rin sila. Pero saglit lang, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para masiguradong patuloy mong mapapanood ang aming mga video. Tungkol naman sa Iran, iniulat ng CNN na pinapalakas ng bansa ang kanilang depensa bilang paghahanda sa inaakala nilang nalalapit na aerial blitz ng US. Inihahanda na ang ilang nuclear facility ng bansa, kabilang ang posibleng target ng Operation Midnight Hammer sa 2025 para sa hinaharap. Tinatakpan ng Iran ang mga lugar na iyon ng konkreto at lupa, na nagpapahiwatig na sinusubukan nilang gumawa ng mga panangga para mapigilan ang mga bomba at misil ng Amerika na magdulot ng matinding pinsala. Halimbawa, ang pasilidad ng Talagantu mga 18 milya, timog silangan ng kabisera ng Iran na Tehran, ay natakpan na ng konkreto at ngayoy tinatabunan pa ng lupa. Mas mahirap tamaan iyon maliban kung may eksaktong coordinates ang US at maaring sapat na ang konkreto para mapigilan ang lahat maliban sa pinakamakapangyarihang bunker-busting bomb ng Amerika sa harap ng opensiba. Ayon sa Wall Street Journal noong Pebrero 18, nagkakalat ng puwersa
ang rehimen ng Iran sa buong bansa at sinusubukang ikalat ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon hanggat maaari na magpapahintulot dito na mapanatiling gumagana ang kanilang militar kahit pa matamaan ng US ang mga hiwa-hiwalay na komander. Ipinakalat din ang Unit Pandagat ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, sa kipot ng Hormuz, ngunit di pa tiyak kung may access sila sa anumang kagamitan pandagat. Maaaring magdulot ito ng tunay na banta sa barkong pandigma na ipinadala ng US sa parehong kipot. Idagdag pa rito ang tinatayang imbentaryo ng 2,000 balistikong misil. May ilang armas ang Iran na maaaring gamitin na banta. Kapag nabigo ang usapang nuklear, 2 problema ang haharapin ng Iran. Mas malakas ang armas ng US at mukhang malapit ng umatake. Sa isyong iyon, binabawasan ng mabilis na pag-atake ng US ang oras ng paghahanda ng Iran sa digmaan. Maaaring mabilis umatake ang Amerika dahil may balita na pwedeng magsimula ang digmaan sa Pebrero 21 kasabay ng pagtatapos ng pagtitipon ng puwersa ng US. Ayon sa CNN, na-brief na ang White House na posibleng handa ng magsagawa ng pag-atake ang US military sa katapusan ng linggo, lalo na matapos maipon ang mga kagamitang panghimpapawid at pandagat na nakita nitong mga nakaraang araw. Siyempre, iisa lang ang tao na makakagawa ng desisyon kung magpapakawala ng atake ang US o hindi. Ang taong iyon ay si Pangulong Donald Trump ng US. At marami siyang kailangang pag-isipan bago niya ibigay ang kanyang pahintulot. Malalaman mo yan kung magtatagal ka pa rito. Marami sa mga mangyayari sa darating na weekend ay nakadepende sa progreso o kawalan nito ng kasalukuyang negosasyon tungkol sa nuklear na isinasagawa ng US kasama ang Iran. Ang mga negosyador mula sa magkabilang panig ay nag-usap ng mahigit 3 oras. Noong Pebrero 17 sa pamamagitan ng hindi direktang pag-uusap sa Geneva, ngunit mukhang walang napagkasunduan mula sa mga pag-uusap na iyon. Sabi ni White House spokesperson Caroline Leavitt, maglalabas ang Iran ng dagdag na detalye tungkol sa kanilang posisyon sa negosasyon sa mga susunod na linggo. Maaaring hindi pa rin ito sapat. Binigyang diin ni Leavitt na hindi siya magtatakda ng deadline para sa Pangulo ng Estados Unidos. Diplomasya pa rin ang pangunahing opsyon ni Trump sa banta ng pag-atake sa weekend. Sa madaling salita, ang lahat ng ito ay nangangahulugan na handa na ang US, pero maaaring hindi pa si Trump. Sa tingin ng Iran, mas mahaba pa ang oras nila para talakayin ang nuclear deal sa US kaysa sinasabi ng CNN. Noong Pebrero 17 iniulat ng BBC na ayon kay Abbas Araghchi, Iranian Foreign Minister, na ilatag na sa Geneva ang mga prinsipyo para maresolba ang mga issue. Gayunpaman, sa usapin ng kasunduang nuklear, dagdag pa niya, marami pang kailangang gawin kahit may progreso na. Ang tanong ngayon ay kung itinuturing ng US na sapat na ang mga naganap na pag-uusap para kumbinsihin sila na papayag ang Iran sa isang bersyon ng kasunduang nuklear na katanggap-tanggap sa US. Pagkatapos ng lahat, posible ring sinusubukan lang ng Iran na bumili ng mas maraming oras sa pamamagitan ng pagpapaasa sa mga negosyador ng Amerika. Ang oras ay parang ginto para sa Iran. Sa ngayon, bawat araw na mayroon ito ay isang araw na maaari nitong gamitin para patibayin at ilipat-lipat ang mga asset nito. Mukhang naniniwala talaga si Preston Stewart na malamang ang umiiral na opinyon ng US ay walang patutunguhan ang mga pag-uusap tungkol sa nuclear. Nagkasundo ang dalawang panig na ipagpatuloy ang pag-uusap, pero parang ibig sabihin ay walang progreso. Sabi ni Stewart, tingnan natin kung mas mapapalapit tayo sa susunod. Dagdag pa niya. At kapag tiningnan mo ang listahan ng mga hinihingi ng Estados Unidos at kung ano ang sinabi ng Iran na handa o hindi nilang pag-usapan muli, mahirap talagang makita kung may puwang pa para sa progreso doon. Ayon kay Stewart, posibleng magsimula ang digmaan dahil sa malawakang pagpapalakas ng militar sa paligid ng Iran. Kung ngayong weekend man o hindi, nakadepende ito sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Alam ng US na mayroon silang sapat na lakas militar para magdulot ng matinding problema sa Iran. Kailangang timbangin ni Trump ang kanyang mga opsyon dahil posibleng ang inaasahang mabilis na pagbagsak ng rehimen ng Iran ay maging matagalang digmaan na makakaapekto sa buong gitnang silangan. Sabi ni Stewart, sinusubukan pa rin ng US na alamin kung ano talaga ang magiging huling layunin nila sa Iran. Gusto lang ba ng US tapusin ang kasunduang nuklear? O layunin din nilang pabagsakin ang rehimen ni Khamenei at magdulot ng malawakang pagbabago sa Iran? Dahil dito,
Mahigit 36,000 at 500 nagpoprotesta ang namatay. Ang mga sagot sa mga tanong na ito ang magtatakda sa desisyon ni Trump. Kailangang timbangin ng US ang mabuti at masamang dulot ng digmaan bago kumilos, kung sakaling magpasya itong ituloy. Ayon sa Times of Israel, posibleng simula pa lang ng kampanyang tatagal ng ilang linggo laban sa rehimen ng Iran ang mangyayari ngayong weekend. Sabi pa ng ibang source, may 70% tsansang magkaroon ng aktwal na aksyon sa mga susunod na linggo. Kung mangyari iyon, tila isa sa mga bentahe para kay Trump, lalo na sa lakas ng puwersang ilalaban sa Iran, ay ang suporta ng Israel. Ayon sa Al Jazeera, itinuturing ni Pangulong Benjamin Netanyahu ng Israel ang sarili na kaisa ng US sa estratehiyang maximum pressure sa Iran. Sinabi ni Netanyahu kay Trump na anumang kasunduang nuklear ay walang saysay at handang lumaban ang Israel, posibleng higit pa sa US. Ibig sabihin, may kaalyado ang US at hindi nito kailangang kumilos mag-isa. Ayon sa artikulo ng Atlantic Council noong ika-15 ng Pebrero, may iba pang dahilan kung bakit dapat gamitin ni Trump ang militar ng US laban sa Iran. Marahil ang pangunahing dahilan dito ay ang rehimeng Khamenei ay nasa pinakamahinang kalagayan nito sa loob ng ilang dekada. Ibig sabihin nito, mas malaki ang tsansa ng US na magdulot ng pagbabago sa Iran kumpara noong Rebolusyong Iranian ng taong 1970. Kung gaano kalaki ang magiging impluensya ng partikular na dahilan na iyon kay Trump ay nakadepende sa kung gaano siya kaseryoso sa pagpapatalsik sa kasalukuyang rehimen kumpara sa pagpasa ng kanyang nuclear deal. Ang marahas na tugon ng rehimeng Iranian sa mga protesta ay nagbibigay ng moral na obligasyon para suportahan ang mga hakbang na nagpapalakas sa layunin ng pagpapalit ng rehimen. Ayon sa Atlantic Council, maaaring kailanganin ng US umatake para mapanatili ang kredibilidad, lalo na kung hindi magtagumpay ang nuclear talks. Ang reserba ng enerhiya ng Iran at posibleng integrasyon sa pamilihang kanluran. Kung magtagumpay ang pagpapalit ng rehimen, ay dagdag na rason sa aksyon. Ibig sabihin, ang US ay magkakaroon ng sariling interes sa loob ng rehimeng Iranian at magkakaroon ng mas matibay na posisyon sa gitnang silangan. Kung manalo ito sa digmaan at bumagsak ang rehimen ni Khamenei, maaaring matapos na ang issue ng programang nuklear ng Iran. Mukhang napakaraming positibong dahilan para sa US na pumili ng digmaan at baka sapat na ang mga iyon. Gayunpaman, napansin ng ilang outlet na may dalang panganib ang plano ng US. Ayon sa national interest, kung di magtagumpay ang US gamit ang puwersang panghimpapawid at pandagat, maaaring mauwi ito sa mas mahabang digmaang di na makokontrol ng Amerika. Kaya ng Iran na pahabain ang labanan gamit ang asymmetric na estratehiya tulad ng paggamit ng mga drone at pagdepensa laban sa pambobomba ng Amerika. Kung layunin ng US ang pagbabago ng pamahalaan kaysa gunboat diplomacy para makuha ang gusto sa kasunduang militar, posibleng maging problema ito. Mahalaga kung malaman ng mga leader ng Iran ang totoong layunin ng Washington. Malamang na ituring nila ang sagupaan bilang laban para sa kaligtasan, hindi tulad ng limitadong 12 araw na digmaan ayon sa national interest. Sa madaling salita, sa halip na tiisin lang ito bago gumanti sa base ng Amerika. Pagkatapos ng US, mas magiging agresibo ang Iran sa depensa at opensa na magpapahaba sa digmaan. Batid ng mga rehiyonal na kapangyarihan ang posibleng paglala nito. Ayon sa Iran International, lumalapit sa diplomasya ang Oman, Qatar, Egypt, Saudi Arabia at Turkey sa umiinit na sigalot. Nagbabala silang lahat sa posibleng paglala at pinsala sa gitnang silangan. Dapat ding isipin ni Trump ang epekto nito sa US at sa approval ratings ng kanyang administrasyon. Magkaiba ang pagbomba sa Iran gamit ang fighter jet at ang malalim na digmaan na posibleng magpadala ng sundalo sa lupa. Kahit ayaw iyon ni Trump, ibang usapan na iyon. Malinaw ang mga panganib ng digmaan sa Iran, kaya malamang ito ang dahilan kung bakit di pa nagpapasya si Trump na simulan ito. Sa ngayon, tila isang hakbang o dalawa nang nauuna ang US kaysa sa simpleng pagpapakita lang ng lakas. Pero hindi pa ito tuluyang tumatawid sa linya ng lantaran ng labanan. Maaaring makuha ng Amerika ang gusto nito sa usapang nuklear at bumaba ang tensyon. Pero kung hindi, maaaring magalit ang administrasyon ni Trump sa Iran
dahil sa hindi agad pagsunod sa kagustuhan ng US. Sa ganong sitwasyon, handa na ang US umatake sa ika-21 ng Pebrero. Panahon lang ang makapagsasabi kung bibigay ang Iran o kung nagkaroon na ito ng sapat na oras para gawing isang mas matagal at mas mapaminsalang labanan ang maaaring bigla ang digmaan. Siguradong tututok ngayon si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa mga kaganapan sa Iran. Bakit? Alam ni Putin na kapag bumagsak ang rehimen ni Khamenei, mawawala ang tsansa ng Russia na maging epektibong puwer sa geopolitika ng Gitnang Silangan. Ang pagkawala ng Iran ay maaring lumumpo pa nga sa mismong rehimen ni Putin. Malalaman mo ito sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para sa mas malalim na pagsusuri ng mga kaganapan sa digmaan.